Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang gumagapang na baging at nagtataglay ng mga asul na talulot o bulaklak at bunga na kalintulad ng mga beans. Subalit alam mo ba at siguradong mamamangha ka sapagkat napakaraming bisa at maraming pagkagamitan ng bulaklak na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga maaaring gamit at benepisyo sa ating katawan ng bulaklak na ito, ang Blue Ternate Tea. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow ka na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Blue Ternate Tea o Clitoria Ternate Tea ay tinatawag ring Asian Pigeon Wings, Bluebell Vine, Blue Pea, Butterfly Pea at Kordofan Pea na kabilang nga sa hanay ng mga Fabaceae. Sa bansang India nga, ito ay tinuturing na isang holy flower. Madalas gamitin sa pagkain ang Blue Ternate Tea bilang food coloring sa mga lutong dessert at minsan naman ay ipiniprito rin. Maaari mo rin itong patuyuin at gawing tsaa o kainin ng sariwa sapagkat ito ay may taglay na tamis at lasa. Kadalasan din itong inihahalo sa alak katulad ng gin at nag-iiba ng kulay kung mahaluan na nga ng ibang mga carbonated drinks. At ang panghuli ay bilang pangkulay sa mga tela. Subalit ano nga ba ang mga benepisyo nito sa ating katawan? Ang bulaklak na ito ay mahusay sa pag-boost ng ating utak o brain health. Ang acetylcholine nitong kemikal ay essential sa pagpapanatili ng masiglang kaisipan. Panlaban din sa cancer ang bulaklak ng Blue Clitoria Ternate Tea. Ito ay maaaring magtaglay ng mga anti-cancer properties upang ating malabanan ang ilang mga cancer cells. Anti-inflammatory agent din ang bulaklak na ito upang mabawasan ang pananakit ng katawan internally, kagaya ng mga body pain, migraine at pamamaga at pati na rin ang sakit sa ulo. Nakakatulong rin sa pagpapababa ng presyon ng dugo ang pagkonsumo natin ng tsaa buhat sa bulaklak nito. At dahil mayaman nga sa antioxidant ang Blue Pea flower, ay nakagaganda rin ito ng kutis at ng ating buhok. Kaya nga madalas ay ginagamit na nga itong sangkap sa mga skin products o mga shampoo. At ang pinakamainam nitong gamit ay ang pagpapanatiling normal ng ating blood sugar sa ating mga bloodstreams. Kaya mainam ito para sa mga taong may diabetes. Hindi ba't napaka-beneficial ng bulaklak na ito? Pagkain na ay napakasustansya pa bilang isang tsaa. Isang pangkaraniwan lamang na halaman sa paligid, subalit napakahalaga. Sa inyong probinsya o sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa bulaklak na ito? Mayroon ka bang tanim na santan sa inyong bahay? Isang makulay na uri ng namumulaklak na halaman, subalit batid mo ba kung ano-ano at kung saan-saan mo nga ba ito maaaring mapakinabangan? Maliban lamang sa pampaganda at palamuti ito sa inyong bakuran, ay marami pa pala itong pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga pwedeng gamit ng halamang santan at ang mga taglay nitong pakinabang. Ang santan o Ixora coccinea ay isang klase ng namumulaklak na halaman buhat nga sa Rubiaceae family. Isang uri ng mga evergreen na munting puno o halaman na mayroong humigit sa 500 klase o varieties. Tinatawag rin itong tangpupu sa Bisaya at santang pula naman sa Tagalog. Kadalasang ginagawang ornamental na halaman ang mga santan. Inilalagay o itinataning sa bakuran, sa paso, sa hardin man
at minsan ay sa mga gilid ng kalsada o mga patio dahil sa mabilis itong patubuin at matatag sa sikat ng araw. Tumataas nga ang mga santan ng hanggang 3 metro o higit pa at mayroong mga hugis ng dahon na kung minsan ay patusok, pahaba, oblong at hugis puso at ang iba-ibang kulay at kumpol ng mga bulaklak nito. Ang santan sa ibang relihiyon ay iniaalay nga sa kanilang mga diyos o mga bathala at simbolo ng kanilang mga paniniwala kagaya nga sa relihiyong Hinduismo. Subalit dito naman sa atin sa Pilipinas, maliban sa kinukuha lamang ang bulaklak nito at inilalagay nga sa altar, ay hindi natin batid na napakarami pa pala nitong pakinabang. At batid mo ba na sa ibang bansa ang dahon, ang ugat, at ang katawan at mga bulaklak nito ay maraming pakinabang? Ang pinakuluan ngang mga ugat nito ay isang mahusay na gamot sa mga nawawalan ng gana sa kanilang pagkain. Samantalang sa bansang India, ang bunga at ang bulaklak nito ay kanilang kinakain at madalas na ginagamit na sangkap sa pagluluto o pampalasa. Samantala ang dinurog namang dahon at katawan nito ay mainam sa mayroong mga bali, eksima at pamamaga. Samantalang ang pinaglagaan ng ugat nito ay magaling naman o mahusay na mouthwash. Mainam rin sa mayroong irregular na buwan ng dalaw ang pinaglagaan ng bulaklak ng santan. Mainam ring pangbanlaw o panghugas sa mga sugat ang pinagpakuluan ng dahon nito. Samantalang sa China, isang mahusay na sangkap ang santan sa paglilinis ng bato at upang makaiwas sa pagkakaroon ng UTI. Kaya naman hindi lamang ito isang mainam na pananim sa hardin dahil marami pala itong pwedeng pagkagamitan. Isang pangkaraniwang halaman lamang sa paligid, subalit nag-uumapaw pala sa gamit at pakinabang at hindi nga alam ng karamihan. Sa inyong bakuran, mayroon na ba kayong tanim na santan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.